Imposibleng gumastos siya ng ganyan kalaki. Hindi siya ganun. Gusto sana kitang kampihan, Yongmin. Pero alam kong hindi mo naman gagawin yun. Hindi talaga. Sabi mo gusto mo ng outfit, di ba? Magkano to, miss? 15,000 lang po yan, sir. Oh, Mr. So, teka. Hindi mo naman bibilhin yan, di ba? Excuse me. Mukha kasing nagamit na siya pang display. Pwede ako makakuha ng discount. Yung tahi dito medyo hindi rin maayos. Ganito, sir. Kukuha na lang po ako ng bago para sa inyo. Uy, Shino, sobrang gwapo mo naman dyan. Talaga? Salamat. Jiyun, Oh, pwede akong pumili ng outfit na babagay para sa'yo? sige. Maganda. Mr. So! Ano? Ano sa tingin mo, maganda rin ba to, ha? Jiyun, kahit anong damit bagay sa'yo. Pero tingin ko, mas okay ang light at soft na damit para sa'yo. Paano kung yun? Oh, okay yun, ha? Uy, ba't di na kita nakikita? Sokjin, medyo kakaiba ako ngayon eh. Walang dahilan, naiinis ako. May kung anong gumugulo sa isip ko. Oo nga. Tama. Ganyan talaga ang biyahe sa taxi. 3 months, 1 taon, 3 taon. Kailangan mo lang tamang diskarte para... Hindi yung taxi ang may problema. ano? May nagugustuhan ka na? Hindi, wala. Uy, makinig ka. Subukan mong intindihin ang mga sasabihin ko. Sa ngayon, palagi mo siyang iniisip. Lagi kang naiinis pag meron siyang kasamang ibang lalaki. Ang totoo, hindi ka naman ganyan dati. Pero tuwing nagkakatitigan kayo, lagi ka nang umiiwas ng tingin. Ako pa ba? Eksperto ako pagdating sa usapang pag-ibig. Kung ganun pala, bakit 3 taon na single ka pa rin? Hindi. Dalawat kalahati lang. Sama mo. Ang hiling ko, makasama siya sa date kaming dalawa sa malaking sinehan sana. Ang una sa bucket list ko, mag-date kasama ang first love ko sa sinehan. Ito ba yung sinehan na walang ibang nanunood? Kahit anong gawin mo, budget ang pinakamahalaga, tandaan mo yun. Kung sa shopping lang gumastos ka na ng 50,000, anong gagawin mo ngayon? Kung ayaw mo tong gawin, itigil na natin to. Kung di mo gusto, mag-refund ka na! Kaya ka ganyan kasi siguro iniisip mo na hindi ko to kayang hilingin sa kahit saan. Naisip ko rin naman yun. Okay? Okay, sige. Dito na lang tayo manood. Saka isa pa pala, matuto kang gumalang sa akin. Tingin nyo ba makapangyarihan na kayo? Ha? Kailan ba kita hindi ginalang? Wow! Dito ba tayo manonood ng movie? Gusto ko ang vibe dito, ha?
Nagustuhan ko rin, Gion. Di ba hanggaan sa pakiramdam? Simula na tayo. Tara na. Yung last scene nung sinakripisyo na nung bida yung sarili niya. Sobrang lungkot nun. Yun ang highlight ng movie. Nakaka-touch. Mr. So, saan ka ba napunta? Mr. So, napanood mo na rin ba to, ha? Nakaka-touch. Touch mo mukha mo. Ano maganda dyan? Simpleng love story lang yan. Pambihira. Palagay ko, may sira na talaga siya. Gion? Anong pinaka-paborito mo sa lahat ng mga movie? Wala kasi ako maalala eh. Mula ngayon, naniniwala na ako sa tadhana. Tadhana? Mm. Mm. Naniniwala ka rin sa tadhana, Gion? Hindi ba nakakabilib? Sinong mag-aakala na magkikita kami ng patay kong kaklase? Tingin mo, tadhana yun? Magkaroon ng taxing para sa mga multong ayaw umalis sa taxi ko, hindi ba mas nakakabaliw yun? Yun ba ang tadhana? Bakit ka ba nagagalit? Tadhana, puro ka tadhana. Aray! Medyo masakit to, ha? Na-check mo yung blood pressure niya. Oo, nagawa ko na. Normal ang BP niya. Sabi mo nahulog ka kasi masakit ang ulo mo. Wala ka bang gamot para sa blood pressure? Oo. Paano mo nalaman? May kakaiba ka bang nararamdaman nung umiinom ka ng gamot? Tama. Pinalitan nila ang gamot ko. Medyo kakaiba ang pakiramdam ng katawan ko. Tigil mo na yan. Kunin mo ulit yung blood pressure. Chinek ko ang BP niya kanina, normal naman. Kuha mo ko ng Adalat. Okay, sige po, Doc. Sir, makinig po kayo sa akin ha. Ayos lang po ba kung huminga muna kayo ng malalim? Sige. Relax lang sir, dahan-dahang inhale po muna. Dahan-dahang exhale. Isa pa ulit, inhale, exhale lang po sir. Dahan-dahan lang.
Sumunod ka. Hindi mo alam pag tumataas ang BP, baka may cerebral hemorrhage o kaya side effects. Ikaw bang mananagot pag may nangyari? Pasensya na. Para saan naman? Kung hindi ka seryoso, huwag kang mag-sorry. Ano? Huwag mong ituring ang mga pasyente na parang gawain sa bahay na kailangan mong tapusin. Babantayan kita ngayon. Nahatid ko na ang anak ko. Salamat kasi tinulungan mo kong mahanap to. Code Blue! Code Blue! Ano bang problema mo? Ano problema mo? Nurse Kim, pwede ko makita ang statistics ng CPR cases sa ER. Lahat ba ng naging case? Hindi. Simula na magtrabaho si Kim Jong-woo. Ang pangalawa sa bucket list ko, makipag-date sa isang high-end restaurant. Nagpa-reserve ka na sa restaurant, di ba? Ano ka ba? 5-star restaurant ba to, ha? Lahat naman yan galing sa 5-star restaurants eh. Hindi. Mahalaga yung restaurant mismo, no? Di ako pwedeng rumenta ng restaurant. Umorder lang ako ng 3 pagkain, kaya simulan nyo ng kumain. Wow, parang nasa mamahaling restaurant ako ngayon ah. Tama, di ba? Oo, tama ka nga dyan, Gion. Ang ibig ko sabihin, music. Nasaan yung music? Pag walang music, hindi to matatawag na perfect resto. Happy na? Wala ka man lang speakers? Dapat pala hiniram ko yung Italian speaker kay Sukjin. Lola, kain na po tayo. Wow, grabe si Lola. Ang ganda at sobrang cool niya naman. Oh, nako. Oh, yung Min, di mo naman kailangang maghanda ng sosyalin. In-order mo ba to lahat para sa akin, Apo? Ay, nako. Masarap siguro to. Gusto ko rin ito. Ano bang nangyayari, ha? Kasi di rin naman natin makakain to. At least siya mag-e-enjoy, oh.